Welcome ulit sa aking channel. So ngayon, i-check natin itong sasakyan. Dahil sabi ng may-ari ay matigas daw yung manibela. Ito mga kabayan, sa ngayon wala pa siyang sign, no? Ayan. So kapag ginalaw natin itong manibela ay lumalabas yung sign. Okay, so ayan. So lumabas na. Ayan. So ngayon i-scan natin para makita natin kung ano ang lalabas na fault code. Okay. Diretso na lang tayo. Ditaruh telepon. Okay. Ayan. DE17. Okay, so okay. Ngayon ang health report. Ayan mga kabayan, so may tatlong fault code na lumabas. So ang una ay steering angle sensor at steering angle sensor calibration incomplete current, no? Tsaka lost communication with RBS control module. Okay, so save muna natin para mapag-aralan natin. Skip. So PDF. Ayan. So may ano na tayo. Ayan. So ito yung fault code, no? Anti-lock brake system at saka yung engine control module. So back natin. Okay, so ayan. Read data stream. Steering angle sensor. So i-read natin yan. So ang standard range ay 180, no? So sa ngayon ay nasa 1,000. So wala siya sa standard range, no? Yan yung ating titingnan kung bakit ganyan. Ayan, nakapula siya, no? Ito. So ito yung standard range 180. Yan yung lumabas na fault code. So dito tayo sa graph. Ayan, 1,000. Okay, so i-check muna natin yung all para makita natin lahat. So
Ayan, yung battery voltage 14.2. Engine speed, yung RPM niya stable naman, 800. Ayan. Brake switch, ayan, naka-off. So kapag inapakan natin yung brake, mag-o-on ito dapat. Okay, on. Ayan, naka-on. Ayan. Stability control. This is control engine of steering angle. Signal, none. Ayan, wala siyang steering signal, no? Yan yung fault code kanina. Brake light relay. Yan, kapag inapakan yung brake, nag-on yung relay. Engine speed. Yan, pag inapakan natin yung silinyador, pero pag bitaw, pag hindi minapakan, dire-diretso. So pag umapak tayo, yan, so okay naman. So sa steering, ayan, kapag ginalaw natin ang manubela, dapat gumaganon-ganon din siya, no? So ibig sabihin ng straight, hindi gumagana yung ating manubela. Ayan, kita nyo naman, kapag ginalaw, dapat gumagalaw din yan. Okay, so yan yung ating, ayan, nakapula naman siya, oh. Yung iba, lahat nakaitim. So ibig sabihin okay yan. So ito lang yung nakapula. So yan, hanapin natin ang dahilan. So try natin i-clear, i-erase ang fault code. Yan. Clear. I-clear natin lahat. Clear fault memory fill. Oh, na-fill daw, no? Hindi daw naging success dahil part of system with fault code. May fault code daw, so hindi ma-erase. So itong tatlong to ay hindi ma-erase. Okay, so try muna tayong mag-reset, no? So i-reset natin itong steering, no? So saan dito? Mag-reset tayo. AdBlue, brake pad, EGR, gear relearn. Ayan, steering angle reset. So yan yung lumalabas doon sa may fault code. Okay, so reset natin, baka mawala. At kapag hindi nawala ay yun. Okay, so yan, i-okay natin. Suzuki, hanapin natin yung Suzuki. Ayan, Suzuki. Sensor calibrate. This function is used to calibrate all sensor. Okay.
Okay, so feel pa rin, no? So ayaw niya dahil kumbaga parang may sira talaga na dapat ayusin sa ilalim or i-check. Okay, so dahil hindi matanggal yung full screw na yon, ayan, ito dahil na-shave ko siya, no, dahil hindi ito matanggal, so kailangan i-check natin yung wiring harness or module at saka doon sa may rack in motor, baka may mga problema doon. Okay, so i-check muna natin. Ito yung nakita nating fault code, no, so apat lahat. Okay, so ito yung mga code niya. Steering angle sensor circuit performance. So try nating i-konsulta sa scanner na to. So ito yung fault code niya, C1024. Okay, consult tayo sa may ito yung consult. Test natin yan. OBD fault code library C10 C1024. Ayun. So ang kagandahan ng Android ay pwede kang mag-search sa Google ng direkta, no, gamit itong scanner. So ayan. Okay, so tanggalin natin ang power steering module at try nating palitan. Andito yung kanyang location, no, ayan. So yan yung ating tatanggalin at subukan nating palitan. Kapag okay siya ay saka natin bilhin. Okay, so punta tayo ng surplasan, no. Okay, so mga kabayan, magpapalit muna tayo ng control module ng power steering. Abangan nyo lang ang part 2 ng video na ito. At kung bago pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe at pinutin ang bell icon para updated ka sa mga bagong video na i-upload ko. Okay.